Hello mga ka-info! Dito sa may info basket, talakayin natin ang tungkol sa mga paraan ng pagpapaunlad ng pananampalataya tungo sa pakikipagkapwa. Mahalagang maisabuhay ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat ng sariling pananampalataya, pagbabahagi sa kapwa ng mga aral mula rito, o pagkalinga sa kapwa ayon sa kakayahan. Alam mo ba ang mga paraan ng pagpapaunlad ng pananampalataya tungo sa pakikipagkapwa? Naisasakilos mo ba ang mga ito? Tara, pag-aralan natin. Regular na pananalangin. Ang regular na pananalangin ay hindi lamang personal na paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, kundi paraan din ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pananalangin, nakakamtan natin ng kapayapaan at naiisip ang kapakanan ng ibang tao. Ang pananalangin para sa kapakanan ng iba ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pagbabasa ng aklat ng sariling pananampalataya. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan ng sariling pananampalataya ay nagbibigay gabay at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagtuturo ng mga aral gaya ng pagmamahal, pagpapatawad at pagiging maunawain sa kapwa. Ito ay nagbibigay ng gabay para sa makabuluhang pakikipagkapwa. Pagdalo sa mga gawain at aktibidad ng relihiyon. Ito ay nagbubukas ng mga pagkakataon upang makibahagi at makipag-ugnayan sa iba. Dito ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magbigay at tumanggap ng suporta, aral sa buhay at pagmamahal mula sa ating kapwa. Ito ay nagpapalalim sa ating pag-unawa sa pakikipagkapwa. Pagkalinga sa kapwa ayon sa kakayahan. Ang paglilingkod sa kapwa ay kilalang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya. Ang pagbibigay ng oras at tulong sa mga nangangailangan ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at malasakit sa kapwa. Ito ay isang praktikal na pagsasabuhay ng itinuturo sa ating relihiyon. Pagtanggap at pagbibigay galang sa pagkakaiba-iba. Ang pagiging bukas at pagbibigay galang sa iba't ibang paniniwala, relihiyon at kultura ay nagpapakitang respeto at pag-unawa sa kapwa. Ito ay pagsasabuhay sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagkilala sa halaga at dangal ng bawat isa, anuman ang kanilang pinagmulan o pananampalataya. Pakikinig sa Ebanghelyo at pagbabahagi sa kapwa ng mga aral mula rito. Ang pakikinig sa Ebanghelyo ay nagbibigay inspirasyon at patnubay sa ating mga hakbang tungo sa pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang mga aral na natutunan natin sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin kung paano natin mas matutulungan at mas mamahalin ang ating kapwa. Mahalaga rin na ma-share sa kapwa ang pananampalataya para maunawaan ang isa't isa. Pagtataguyod ng kapayapaan at pagpapatawad. Ang pagtataguyod ng kapayapaan at pagpapatawad ay nagbubukas ng pinto para sa mas mabuting ugnayan sa kapwa. Sa pagpapatawad, nagbibigay tayo ng pagkakataon para sa pagbabago at pag-unlad ng iba. Ito ay mahalaga sa kapayapaan at pagpapaunlad ng ating pananampalataya. Regular na pagsusuri ng sarili. Ito ay nagbibigay daan sa personal na pag-unlad. Ito ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa na nagpapalalim sa ating ugnayan sa iba. Dito ay maaari nating balikan kung paano tayo nakitungo sa ibang tao at kung ano ang mga dapat nating baguhin sa ating sarili sa pakikipagkapwa. Tandaan na ang pagpapaunlad ng pananampalataya tungo sa pakikipagkapwa ay nakatutulong sa pagpapabuti ng paniniwala sa kapangyarihan, karunungan at pagmamahal ng Diyos sa sarili at kapwa upang lubusang magtiwala sa Kanya sa harap ng mga hamon sa buhay. Ngayon, subukan naman nating sagutan ng maikling quiz ukol sa paksang pinag-aralan. Number 1. Ano ang kahalagahan ng regular na pananalangin sa pagpapaunlad ng pananampalataya tungo sa pakikipagkapwa? A. Pagsusuri ng sarili. B. Pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. C. A at B.
Number 2, bakit mahalaga ang pag-aaral ng banal na kasulatan ng sariling pananampalataya sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa? A. Para sa sariling kaligayahan lamang. B. Nagbibigay gabay at inspirasyon sa pang-araw-araw na buhay. C. Upang mapanatili ang tradisyon. Number 3. Ano ang naituturo ng paglilingkod sa kapwa ayon sa kakayahan? A. Ang pagiging mapagbigay. B. Ang pagiging maingat sa sariling interes. C. Ang pagiging matigas ang ulo. Number 4. Paano nakakatulong ang pagtanggap at pagbibigay galang sa pagkakaiba-iba sa pagpapaunlad ng pananampalataya? A. Nagpapakita ng kainaan sa pananampalataya. B. Nagpapalalim sa ugnayan sa kapwa. C. Hindi nakakatulong sa personal na pag-unlad. Number 5. Ano ang layunin ng regular na pagsusuri ng sarili sa pagpapaunlad ng pananampalataya? A. Magkaroon ng mataas na opinyon sa sarili. B. Magtamo ng mataas na posisyon sa relihiyon. C. Pag-unlad sa aspeto ng personal na pagmumuni-muni at pag-unlad. Sa mga guro at mga magulang, maaari itong gawing e-learning activity para sa mga bata. Ipasulat sa papel o comment section sa ibaba ang 3 paraan ng pagpapaunlad ng pananampalataya na kanilang natutunan sa video. O kaya naman, ipasagot sa isang papel o kwaderno ang short quiz sa video tungkol sa paraan ng pagpapaunlad ng pananampalataya tungo sa pakikipagkapwa. Maraming salamat sa pagtutok. Kung gusto niyo pa ng ibang mga informative na videos, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang My Info Basket. Nagpapaalala na masaya kung matututo tayo ng sama-sama.